ang nagbigay sa puso ko ng tunay na pagmamahal. Ayan mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw sa ating lahat. Yan, muli po tayong susubok na mag-scout at magbabakasakali na makahanap ng pwede nating tulungan. Samahan po ninyo kami. Pupuntahan natin ng isang lugar. Ayan mga kalingap at mga kasama, pagpalang araw sa ating lahat. Yan, dito tayo ngayon sa Barangay San Martin, Jose Panganiban. May nilalapit sa atin. Yan, isa po itong pamilya na magaling na kumanta. Yan, tignan natin kung pwede din natin silang i-vlog at magbibigay din tayo ng kaunting tulong. Ito pala mga kasama, dito na tayo sa kanilang lugar. Yan, ito po oh. Ito yung kanilang bahay. Ay grabe oh. Gilid ata ito ng ano, ng dagat. Ba't ganito yung yero? Ate, magandang hapon. Kamusta kayo? Ayos lang po. Nakapasyal po ako dito kasi sabi nila may magaling daw ditong kumanta. Siguro kayo yun ate. Ano pala yung pangalan nyo tabi ate? Joan Inconado po. Yan, si Joan. Ilang taon na si Joan? 29 na po. Ilan kayo dito sa bahay? Bali, ano po kami, 6. Yung anak ko pong dalawin nasa Paracali. Nagbabakasyon po sa Piain. Anong nangyari sa bahay nyo? Ba't ganito? Parang dinaanan Ay talaga ng bagyo. po sa loob, butas po yung bubong namin. Ito oh. Mas malala po dito sa loob ng bahay. Malapit ito sa dagat. Hindi po. Kaso lang nung magbagyong, ano ba yun, yung pipito, simula po nung nasira na, wala pong maestrabaho yung asawa ko. Kaya ganyan po, di pang paayos. Matagal na po yan, sabihanan man po namin ito. Ay, hindi sa inyo? Wala na po yung biyanan ko, bunsong anak man po yung asawa ko, kaya ibinigay na po sa amin. Maganda sana ito kung mapaayos nyo. Bubong, no? Bubong lang ang problema nito. Po. Yan, no? Kitignan nyo yun, ano? Ano na po ito sa loob? Kasi na, ano, tawag, ay, grabe, oh. Matagal na po yan since yung bagyong pipito pa po. Kaso lang, wala pa pong pampaayos. Pasok po muna kayo. Gusto lang, wala pong maupuan at wala nga po kaming gamit. Okay lang? Okay, kasi simula po nung... Pasok nyo na po, yung sapatos nyo. Ay, nakakahiya naman. Basa ba yung flooring? Basa po yan, Ay, gawa ito po pala na... mga kasama. Dito po naglalaba yung... Iwanan ko sana yung sapatos natin kaso basa. Ito na lang. Punasan na lang ni Ate Joan mamaya. Pasok nyo na po. Bisita tayo dito para kung din natin yung kanilang sitwasyon dito. Wala po ang maiging ano at gawa nga po ng... Hala! Anong nangyari dito? Dito sa kwarto ay tambak po talaga lahat ng gamit namin dito. Siya na po yan, since nung magbagyong pipito po, hindi naman po namin mapayos gawa nang wala po pong budget. Wala pong pera. Tignan ninyo yung trapal na lang. Trapal po, hinangin na naman po, kaya gayaan. Kaya dito po sa kusina, may gayaan po kasi dito kami dati natutulog. Tinanggal din po namin na kasi di na po kaya natutulugan dito. Yan, ito yung isang problema. Bubong kasi ang bahay, pinaka-importante dito ay bubong. Matagal na po sana, kaso lang wala pa pong budget. Bubong po yung pinaka-importante na dapat maayos kasi pag ganyan yung bubong, lahat ng andito sa wala din po dyan ibang gamit. Lahat ng andito sa loob ay kanyang sisirain. Kayong dalawa lang, sino tong andito na magandang dalaga? Ay, anak ko po yan pangalan. Ano yung pangalan mo? Nini? Christina Faye. Si Christina? Christina Faye. Wow. Ganda ng kanyang pangalan Upo po sa muna pangalan dito, nung basa lang. Sa pangalan nung crush ko nung elementary, si Christina. Kayong dalawa na lang na magnanay ang magtabi? Ano po, yung asawa ko po nasa bundok ngayon. Ano yung kanyang... Aani ng palay sa kapatid niya. Arawan po yun. Diyan lang kayo mag-upo na dalaw para medyo maliwanag.
kayong dalawa ni Christina. May nakapagsabi sa akin na po kayo magaling kumanta. Kaya ang pakay ko dito, hindi lang yung kumanta. Alamin din ko yung sitwasyon nyo dito kung pwede kayong tulungan. At hindi naman ako nagkamali. Yan, no? Itong bahay na ito parang binigay na sa inyo? Opo, binigay na po ng biyanan ko kasi pareho na po yung wala. Bago sila pumanaw. Sa biyanan ko po ito, tapos gagawa po nung biyanan ko yung nabubuhay pa po yung biyanan ko lalaki. May bahay din po sa site. Kami po ang pinatira dito. Tapos hanggang sa nawala na po pareho yung biyanan ko, binigay na po sa amin. Maganda ito pag napaayos. Bubong lang, ang ganda ng flooring, Tingnan mo yung flooring niya, ano siya, kulay parang pink na pula. Sa biyanan po namin ito, kaso lang wala pa po kami budget. Gawa nga po ng simula po nung magkasakit yung asawa ko. Nung maliit ko po ay yung pangatlo ko. Simula po nun, parang naibenta na namin lahat ng gamit namin na ubos. Tapos, hindi na namin nakaya yung budget kasi wala na akong maiging trabaho baga dito. Ano nangyari kay mister mo? Nagkasakit po siya sa baga. Oh. Tubig sa baga. Sa ayaw po magpa-opera, idinaan po namin sa gamot. Kaya halos po lahat ng ano namin. Naibenta? Naibenta po siya. Tapos, ganito na nga, walang maayos na trabaho. Ilang taon yung pinakapanganay mo na anak? Ano na po, 13. 13. Tapos ang kasunod si Christina. Opo, Ilang taon na si 11. Christina? 11. Ilan na nag-aaral sa mga anak mo? 3 po. 3. Opo. Anong grade yung panganay? Panganay ko pa ay mag-grade 7. Grade 6. Ano yung lalaki, babae? Babae po. Babae. Ilan ang anak mo babae? 3 po ang anak kong babae. Isa po yung lalaki bunso. Buti na lang may mga mga concerned citizen na nilalapit yung mga ganito na mga kakilala nila. Sinabanggit ni Nana Elsie, galing daw kayo doon nung siguro nakaraang linggo. Opo. Sabi niya kung pwede sa puntahan natin at magaling silang kumanta, sabi niya. Hindi rin sila sigurado kung ganito pala yung sitwasyon dito. Opo, pag umuulan din po dito sa loob ng bahay. Yung kwarto, ano yan? Yan lang ang tanging hindi nababasa o lahat? Ano po, sa may tabi po ng ganito, sa may bintana po, sa may kwarto, may tulo po. Kaso lang ginawa namin ng plastic. Malusot dun sa bintana, kaya hindi po siya natulog dun sa may... Saan kayo natutulog nito? Sa kwarto po. Diyan kayo lahat? Tabi-tabi kayo? Ngayon pong yung dalawa kong anak nasa Paracali, nasa kwarto kami natutulog. Pero dun sana kami sa kusina natutulog nung nandito po yung dalawa kong anak. Ang hirap pala ng sitwasyon nyo dito. Ano yung pwede namin na maitulong dito sa inyo, Ate Joanne? Yung sa bubong nga po sana. Sa bubong? Mapaayos po namin yung sa bubong. Tsaka gusto ko po sana makaroon ng kahit ipang ihaw-ihaw lang po. Gusto mo ding magnegosyo? Kasi dulo na po sa amin. Mahirap naman po dito ang sari-sari. Ang gusto ko nga po sana kahit ihaw-ihaw dyan po sa labas. Yun ang naisip mo na parang para makatulong negosyo po dun sa asawa ko. Wala man po minsan walang trabaho sa bundok. Walang nagpapaaraw. Wala din po. Buti na lang may mga ganyan na mga asawa na gumagawa ng paraan. Bukod sa sa tawag dito sa pag-iihaw, ano pa yung mga ibang... Ako yung ako dati, hinahatid sundo niya po ako sa Paracali, nagsiservice po ako ng manicure, pedicure. Kaso lang po, hindi na po kaya ng likod ko. Sumasakit, tsaka yung mga braso ko po. Hindi kaya? Hindi na kaya. Gawa ng nanginginig na po minsan. Hindi naman po pwedeng pag-uwi ako, hindi ako babasa ng tubig. Siguro napasma. Kaya sabi ko na mapahinga muna ako ng paglilinis. Sabi ko sa kanya, dito muna ako matulong-tulong sa kanya. Wala pa naman pong pampuhunan. Kaya hinihintay po namin kung may magdating pong grasya. Galing sa taas ng ulo. Yan, si Christina. Kamusta naman si Christina? Mukhang tahimik. Mahiyain ata ito. Siya po yung mahiyain kong anak. Pero
Yun naman po yung nakakatulong sa akin. Ano yung kanyang naitutulong sa iyo, Jo? Gawa ang katulad po ito paghahara-haraan na kasi nga po ako lang po yung tagakanta nila. Siya po yung kapalitan ko. Naghahara na saan? Mga barabarangay po nito nakaraang ano po baga nakaraang linggo na ano po kami sa mga barabarangay harana po sa kandidata. Ako po yung kinuha nilang tagakanta. Ang ginawa naman po, sinama ko itong anak ko. Sabi ko, mahihirapan naman kako ako simula 2:00 ng hapon hanggang gabi. Ay, grabe. Ako lang magkakanta. 2:00. Nasimula na po kami ng gayong oras. Inaabot po kami minsan 11. Depende po sa... Nakailang bahay kayo pag ganon? Hindi po na namin mabilang. Ay, grabe. Magkano yung parang ano naman binibigay nila? Ano po, binigyan po ako nitong 500 gayon. Ang haba ng ang haba ng oras. Tapos, para sa akin okay na rin kaysa wala. Kaysa wala po. Libre naman po sa pagkain, sa sasakyan. Sakyan. Ang hirap din na kumanta. Masakit din po sa lalamunan. Sakit sa buti na lang dito si Christina. Nakakatulong-tulong. Tsaka minsan ay nagpapaani po ako ng buyo. Siya po naglalako gayon. Ano yung buyo? Yung pong minamama ng mga tao. Kinukuha nyo sa bundok yun? Meron po dito sa may likod ng bahay namin kaso lang naubos na. Paanuhin na naman po siya palaguin yung dahon. Sa mga anak mo, sino yung parang nagmana sa'yo na magaling kumanta? Siya lang? Ito po. Tsaka yung, awan ko lang po yung sa sumunod ditong babae kasi mahilig din pong kumanta. Kumanta? Noong kabataan mo siguro, baka sumasali ka sa mga singing contest. Siya po. Kaso lang ngayong hindi na po at parang nakakaya na po at matanda na po. Ay, hindi. Sa pagdating kasi sa pagkanta, hindi naman nagbabase sa edad. Nagbabase sila sa boses. Tsaka di man po ako nananalo dyan hanggang third. Dito nakachamba po sa barangay namin kasi ilan lang naman po kami. Nakapanguna po. Akala ko dalawa lang kayo. Ilan lang naman po kami naglaban. Ilan kayo? 3 lang po ata kami. Oh, okay na yun. At least, ikaw ang nag-champion. Hindi rin basta-basta. Yan. Mga kasama. Grabe yung sitwasyon nila dito. Mahirap pag buti na lang ngayon medyo na kahit papaano nag-araw-araw na rin. Kasi, pero nung panahon na nung tag-ulan. Tag-ulan din po kami dito sa loob ng bahay. Dapat nag-con kayo dyan ng fish pan siguro. Plano ko na ako sana hindi po sana yan simintalo. Sabi ko dyan palay nakako ako dyan eh. Oo. Wala pong magagawa hindi naman po daw sabi ng asawa ko gusto ko ipaanahaw kasi kahit papano may apiso lang po baga sana isang piraso nun. Ang anahaw. Malapit-lapit lang po baga ang bundok sana sa amin. Hindi naman po pwede kasi babaguhin daw po itong ng kahoy kasi dapat po mataas. Kasi ako rin nung makita ko tong bubong nyo ko rin yung sitwasyon nyo ay para sa akin parang ramdam ko din kung gaano may maliit nga po ako na baby nandun lang po sa kapatid ng asawa ko. Ramdam ko din yung hirap ng buhay kasi kung may kakayanan kayo, imagine yung bahay na ito ay pinamana na sa inyo, hindi nyo mapaayos kasi ang kadahilanan ay walang budget. Nagkakabod-kabod man po sana nung mga nakaraang buwan yung asawa ko kaso wala kung pangita ang inaabot lang po ay 300 sa isang araw tapos syempre, mga gasolina galing Paracali. Tapos, makain po kami dito. Paano man po yun? Hindi naman po kakasya ang 300 sa amin. Tapos, sunod na araw, wala naman pong kikitain. Pag out niya po ulit, pagpasok niya. Kaya pinatigil ko na din. Sabi ko, dito na lang ako sa bundok. Magtyaga-tyaga na lang po may kasiguraduhan. Mahirap din sa mahirap din sa... Tsaka ang hirap po ng... Ang hirap sa sa tawag dito sa pagginto kasi delikado. Tsaka sa dami po baga nababalita ngayon. Na Di balik ako magdildil tayo nga kasi magsasama-sama pa ako tayo ng anak. May mga nalilibing dyan ng buhay, delikado. Siya nga po. Tsaga-tsaga na lang dito sa sa bundok habang nag-aantay ng ng paparating na grasya. Kaya nga po, sabi ko sa kanya, huwag ka muna magkabud. Wala din naman akong kinikita. Ang delikado pa kako lagi ang may naguguho, bigla na lang bumabagsak ng mga malalaking boulder na bato. Kaya sabi ko, tumigil ka muna kako. Tsaka, pag nasisira naman po ang motor, wala naman din pong pang-ayos ng pang-maintenance. 300 and 300 lang po bawat out. Tuwing 48 hours po, 300. Paano po kako? Kakain kami dito. Sabi ko sa kanya, kakain tayo dito. Tapos,
magasolina pabalik doon, pauwi dito, wala matitira, 100 po. Kaya sabi ko sa kanya, tumigil na, dito na lang sa bundok, magpaaraw na lang kako tayo. Mas maganda pa, kaya mas ano pa, mas safety pa. Si Mr. mo andun ngayon sa bundok, nag-ano Nasa siya? bundok po, nag-ani po sila Ng ng palay. palay, arawan po yun. Magkano yung arawan nila doon? 450 na po ata ngayon. Dati po kasi 300. Ngayon Medyo, po, medyo nagtaas na rin. opo. Oh, pwede na yun. Pwede na yun na kaysa wala. At may ano din, importante may panggatas yung, ilang taon na yung bunso mo? Ang bunso ko po, madalawang taon po ngayong August. 1 and 9 months pa ata. Ayan, napakatahimik ni ni Christina. Gayaan po yan. Mahiyain. Mahihain po. Naigin na lang po nga sa school, hindi mahihain. Mamaya, baka pwede namin kayo sigurong pakantahin mamaya. Okay lang? Wala pong problema. Si Christina, ano yung pangarap mo pag nag-college ka na? Anong gusto mo sa Anong gusto mo pag laki mo? chef? Ang gusto niya po maging chef. Ang ganda. Ganda yan. Ibig sabihin, magaling siya magluto. Ano po, pag may kakaiba po sa paningin niya na niluluto ko, gusto niyo po siya pong maggagawa. Basta, aanuhan lang po siya kung anong una, anong sunod na gagawin. Tinatandaan niya. Oo. Tapos hanggang sa nakakabisan niya na, marunong-runong na pong magluto. Ano yung mga kaya mo nang iluto, Christina? Marunong na po siya ng adobo, gayon. Ang galing Tapos ano pa? Pritong itlog. Hotdog, Yung itlog. hotdog, yan ba? Yung mga shortcut baga na madaling iluto. Yun lang po, at hindi naman po siya nakakaluto ng iba. At gawa nga po ng madala nga po Makapagluto ng karne. Oo. Kaya, yun po naluluto niya. Adobo. Tsaka marunong kayo magluto ng ng tinulang manok. Dali lang na pag-aralan. Siya po ang medyo maano-ano sa pagdating sa pagluluto. Yun po talagang hilig niya. Sana matulungan din namin kayo dito. Hindi naman ako nangangako. Malay natin may mga kababayan tayo na mapanood ito. At alam ko naman na masipag kayo mag-asawa kasi asawa mo andun sa bundok. Ang hinahanap namin yung mga masisipag na pamilya. Nag-ano po siya. Yung nagsusumikap, alam mo yung nagsusumikap sila pero hindi pa rin kaya na masuportahan yung kanilang, tulad nito, nagsusumikap kayo, yung kinikita lang pang pang pamilya. Walang extra. Kahit nga po ako yung naglilinis ng pwede din kaya. Ilang taon na kayo dito sa bahay na ito? Ano na po, bali 12 years na po. Matagal na rin pala. Medyo matagal-tagal na po kasi nga po pinatira kami dito nung biyanan ko nung nabubuhay po sila. Maayos-ayos pa ito noon. Opo, kasi nung dumating lang si itong Pipito, nilipad Pero yung... ang bubong po niya, sadyang matagal na po kasi yan since maliit pa daw po yung asawa ko, kaya siya na po yung bubong na yan. Antigo na ito na Antigo bubong. na po yung bubong na yan. Maliit pa po yung asawa ko. Sa katagalan. Sa katagalan na po ng panahon, ay wala naman po kami pampalit pa rin yung mag-asawa ng at di man po nagkakapera ng ayos nga gawa ng wala pong matinong trabaho. Oo, maganda ito pag napalitan ito ng bubong. Maganda ito. Itong bahay na ito. Yun lang ang problema po namin di man po nakakaranas na makakuha ng medyo malaki-laki pang pera kaya di pa po namin napapalitan. Yan, kasi itong kanilang bahay, kita ko, bubong lang. Dalawa po yan dyan, sira na, tapos dito po sa may kabila, punit na po ang yero dito sa may kabila na ito. Mga ilang po nito, ilang yero ito, yung ito dyan. Di ko lang po alam, yung asawa ko po nakakaalam. Binilang-bilang niya po yan nung nakaraan at akala nga niya po may grasyang dumating. Magbibigay ang mga kandidato. May grasyang dadating, yun naman pala po hindi napasama. Yun lang. Tsaga-tsaga lang malay natin, hindi para sa inyo yun. Baka sabi ko, hayaan mo na kako muna. Huwag ka na kako magtampo. Baka may naghihintay pa na mas maganda, di ba? Siya nga po ata. Malay natin. Sabi ko, pagtsaga-tsagaan muna kako natin ang buhay dito sa Hindi ko naman po na kinakaya maglinis ng kuko. Dati po, naglilinis ako ng kuko. Nakita mo po ako ng 600, minsan 500. Sa maghapon na po yun ang paglilinis. Kaso lang po, suko po yung likod tsaka braso ko na. Hirap din palang ganun na trabaho. Ano yung manicurista ba ang tawag doon? Opo, nanginginig na po
po minsan yung kamay ko pag yung sunod-sunod na araw na po naglinis ng kuko. Hindi na kaya. Hindi na po kaya. Ay di naman po pwedeng pag nasa Paracali kami, di ako bibili ng pagkain namin. Kaya halos wala din pong natitira. Minsan natitira man ako ng pag 3 araw ako doon, natitira man ako ng 700. Pauwi ko dito. Ay papasalubong ko naman sa mga anak ko. Pagkain nila namin dito. Tapos napahinga lang po ko ng 2 araw, balik naman po ako ulit doon. Kaso lang, sadyang nasuko na po yung katawan ko, ramdam ko na kaya. Galing naman kasi mga bata, sigurado tuwing umuwi ka, inaabangan nila yung yung pasalubong. Ayan na nga po, ay minsan nga po walang na ibibigay at gawa ng tama lang po sa pambigas, pang-ulam, pambaon nila sa araw-araw. Kaya, Ano lang, tiwala lang, laban lang. Importante, tayo, kahit paano may kinikita pa rin si mister mo. At mahalaga, siya nakarecover doon sa kanyang sakit. Kasi delikado yun, yung may tubig sa baga. tubig sa baga po. Yung gusto Delikado po yun. nung doktor sana i-operahan siya. Sabi ko nung asawa ko, pag nagpa-operahan niya ako, mas lalawan niyang mahihirapan ako magtrabaho. Kaya, ang ginawa po namin sa gamot, kaya yun po halos lahat ng namin, na ibenta po namin para lang po pang gamot. Magamot. Okay lang, Joan, na libutin ko yung bahay nyo lang para makita din namin. Eh sige po, wala po. Tignan natin makasama yung bahay nila. Libutin natin para may idea din tayo. Sabi ni Joan ay sira-sira na ito lahat. Tanging dito na lang sa kwarto nila. Wala po yung kwarto namin ng medyo. Pero, Ay kung na pala dito, bangin na pala ito. opo, bahay po yung kapatid ko dyan sa may Karamihan din pala ng bahay dito. Ang bubong ay alahaw. anahaw, tapos yung iba pawid. Ito po. Ito po yun, sarap po yan dyan. Tapos ito tumutulog. Kaya nga po mahirap pag ganyan. Gawa po ng tumutulog. Para makasama, yan kita po ninyo. Tapos yung CR nila, ando namin yung CR namin sa labas. CR nila, na rin, butas-butas na. Ang ganda ito kasi pinamana sa kanila. Pag napaayos nila ito, kunting-kunting ayos lang ito. Kasi pag nakon po ito, napalitan ng bubong, ganda ito. Estimate ko dito kung ito siguro nasa mga 25 ito. 25 yero. Bahay na po ito. Gandang bahay nito. Yan na nga po mga ganyan po ang butas-butas na. Yun ang maganda at pinamanahan kayo ng ganitong bahay. Lang, taste lang. Malay natin. Maka-jackpot si Dito po mister sa mo. taas, kita po yung mga sa bubong ng bahay na. Yung mga natuklap na. Opo, yan po, mga butas-butas na po, malalaki na po ang puro na po yan dito, kita po dito. Kasing kasing laki ng bahay ni Ate Baning ito. Sa kon ito, mga 30-han na yero ito. Ito parang medyo matino-tino pa ito. Ng kaunti ata o sira na Dito rin. po sa may kusina, yun lang naman po ang problema namin sa may bandang hugasan po. Ito kita na po natin yung damage. Antigo na nga yung bahay na ito. Diyan po sa may medyo taas kita. May pa kayo ganun yung kapatid ng asawa. Ito mga kasama, dito sila nagluluto sa likod ng bahay na ito. Ito yung ginagamit sa pang-align ng motor. Yan, dito sila nagluluto, tapos ito yung kanilang CR. Ba't walang bubong ito? Wala po talaga sa dyan po. Gawa nga po. Paano kayo na CR dito pag umuulan, nakapayong? Lumipad din po yung bubong, kaya po pag naulan, tiis-tiis po muna. Ito mga kasama kanilang CR, oh. Yan, walang CR yung kanilang bubong. Hirap naman yung sitwasyon nila dito. Lumipad lang din. Yan, no? Hirap magluto dito, lalo pag umuulan. At hindi naman nasasakupan ng buhay ito. Lalo pag malakas yung hangin. Babasa yung niluluto mo. Ayan mga kalingap, ito na yung tamang oras para masubukan po natin kung magaling nga silang kumanta.
Christina. Siguro kung ito, nagmana kay mama niya. Pakantayin din natin si Christina. Ay, so. Pag lumaki si Totoy, kakanta ka rin Totoy ha? Pag lumaki. Ano yung pangalan niyo ni Totoy? Arkil Jairo po. Oh. Antok tuloy. Yan, sa mga susunod na ako na lang pagbalik namin, siguro sana makapag-practice kayo ng ano, yung mga Christian song, yung Ang Tanging Alay Ko, tapos ano pa yung mga iba na Christian song, Ang Tanging Alay Ko, tapos Alam ko lang kasi po yung buwang ay. yung ano, yung Tupang Ligaw, mga ganon, mga Tupang Ligaw. English lang alam ko sa English. ano. Ang mga Christian song. Opo, yung ano po, yung Oceans, tsaka yung ang nagkanta po yung Hillsong. Oh, sige. Tsaka Who Am I po. Sige, sa pagbalik na lang namin para mabitin naman yung mga viewers natin, kasi kung pakanta natin lahat, ano, ituloy mo lang yan, huwag ka magpatay at suporta lang ito, yan ang main na ano yan. Yan, sa pagbalik na lang natin para kung naman mataw dito, mabitin yung mga viewers natin. Ang galing pala ni Christina, may pinagmanahan. Yan ang sabi nga nila, yan yung kayamanan na mahirap manakaw.
'Di ba? Ang pera pwedeng nakawin, pero yung talent na kanyan, bibihira lang. Siguro sa 100 na tao baka ang binigyan lang ng mga ginintuan na boses, mga 2 lang, 3. Kaya alagaan si Christina at bata pa. Alagaan mo yung boses mo. Yung ano lang, kung kakanta ka, yung wag masyado pang ano, no, Juan, no, yung mga kaya lang muna niya. Wag mo na siya Yun masyadong naman po sinasabi ko sa kanya. Tsaka sabi ko yan lang ako ang may papamana ko man sa kanya yung boses na naanuhan niya po, sa akin. Kaya minsan po, hinahasa-hasa ko din po siya magparakakanta. Kahit ano lang yung... Kahit di po baga nananalo ay pinapasali ko siya sa mga singing contest. Nakasali po yan ito isang beses sa may barangay na po. Oo. Minsan din yan sa pagsilik ng kanta na nababagay sa kanya. Kasi may mga kanta kasi na ano, hindi nababagay sa kanya siguro. Maganda sana kung andito si Sarah Geronimo para siya yung pipili ng ano. Sino yung idol mo, Christina, na mga magagaling na singer dito sa atin, Pilipinas? Si Maymay. Yan, isa pala si Maymay sa mga paborito niya. Si Ann Cortez, baka paborito mo din yun. Di ba magaling kumanta yun? Hindi ko lang po alam. Hindi magaling ka. Akala ko magaling kumanta. Hindi ko lang po alam. Yan, sige, sa pagbalik namin ulit, sana ma-practice nyo yung mga Christian song. Kasi may mga viewers tayo na gustong-gusto nila yung mga Christian song. Yan, at kung na rin po tayo, magbibigay tayo ng kaunting tulong sa kanila. Para may pambili ng gatas si, ano pa nito tayo ulit? Arkel Jero po. Yan, si Arkel Jero, ang ganda ng kanyang pangalan. Paglaki din ito, kung ito, singing boy. Bigay tayo ng ng pambili niya ng nagagatas yan. Ano po, kape na po ang iniinom nito, wala Ay, po pabiling natin. Kawawa naman, wag mong pakapihin at bata pa. Baka ano siya, ang pakapi mo ang ipainom mo gatas. Minsan po nakikipagagawa na sa kape at gawa nga na po minsan wala pong pambiling gatas. Sige. Bigyan natin si Jero ng pambili ng sa'yo, Jero, Bear Brand o yung tawag dito yung Birds Tree. Ito, Jero, sa'yo, pambili ng gatas galing kay Kuya Sam. Yan, 2 yan. Wow, congrats kay Jero, may pambili na ng gatas. Hindi na yan nagda-diaper. Nagda-diaper paggabi. Umaga naman po, hindi na namin at sayang man po ang diaper. Ayun, sakto yung pagpunta ni Kuya Sam dito. Meron ng pambili ng gatas at diaper. At maraming salamat, Joanne, Christina, sa pagpapa-unlock na marinig namin yung ginintuan ninyong boses na magnanay. Thank you po ng marami. At ipapaalam ko na rin na i-upload natin ito sa aking YouTube at Facebook. Mali natin ma-discover kayo ng ng mga ibang naghahanap ng ganyan na talent. At pwede rin namin kayong extrahin siguro kung sakalin man yung mga ribbon cutting o kung bakante kayo, ribbon cutting pwede natin silang extrahin. O pwede rin kung may mga kunwari mga opening, kunwari landing pad. Sige, thank you. Thank you po ng marami. Kukunin ko na rin siguro yung kung sino ang may contact dito para kung pupunta kami ay makapag-ready kayo. Sige po. Sige, thank you, Joanne. Yan mga kasama, ito. Isa na namang scout po natin dito sa barangay San Martin. O si Panganiban. Yan, quote po natin sila. Pag nagkaroon tayo ulit ng budget ay babalik tayo dito para makapagbigay ulit tayo ng tulong. Unang-una doon sa sa kanilang baby. Kapag dala tayo ng kahit mga kaunting grocery. At ipag-pray po natin na gumanda pa yung takbo ng channel ni Kuya Sam para makatulong din tayo. Kahit ilang yero lang. Yan. Makatulong tayo dito kahit ilang yero. At kawawa naman sila. Tulad ng sabi ni Joanne, tuwing umuulan ay para na ring umuulan sa loob. At kita po ninyo, lahat ng kanilang bubong ay halos sira na lahat. Antigo na yung bubong na mga ito. Tagal na daw ito. Maliit pa daw yung kanyang asawa. Itong bahay na ito ay naitayo na. Yan, muli. Maraming salamat sa mga minamahal po natin na mga viewers, mga sponsors. Yan, mga nagmamahal kay Sam Ashley TV.
Yan, sa mga sponsor po natin, ito po bago nating scout, Ate Joanne tsaka si Christina. Yan, sana pagdating ng araw matulungan din natin sila.